you know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Professional liar ang tawag ko sa kanya. Thank you, Mr. President. Okay. Mga kabayan, sa wakas nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sinagot ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales na nagdadawit sa kanyang pangalan kaugnay sa PDEA leak na kumalat sa social media. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., professional liar itong si Morales at inihalin tulad pa niya ito sa isang joke box na kahit ano ay kakantahin basta hulugan ng pera. Sabi pa ng Pangulo, maraming kaso itong si Morales at karamihan dito ay false testimony kaya hindi dapat paniwalaan ang kanyang mga pahayag kung saan ay sinabi ni Marcos na maraming isinasangkot itong si Morales kung saan-saan at tila hanap buhay na ito ng dating PDEA agent. Oo, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, parang yun ang hanap buhay yata niya. Pero agad naman itong sinagot ni Morales at sinabing wala siyang balak na siraan si PBBM dahil kung meron man ay dapat noon pa niya ito ginawa noong kasagsagan ng kampanya at tumatakbong Pangulo si PBBM. Kung ako gusto ko lamang ay manira o ano paman, di sana 2016 nagsalita na ako kung kani-kanino o doon sa mga kalaban niya. 2022 nung tumatakbo siyang presidente, sana nilapitan ko na yung mga kalaban niya sa politika. Bakit hindi ko ginawa? Dahil hindi ako ganon. Samantala, agad namang nagbigay ng komento si Maharlika sa naging pahayag ni PBBM at hinamon pa niya ang Pangulo na sampahan ng kaso itong si Morales kung talagang nagsisinungaling ito. Ganito Marcos Jr. ha, bangag, ngiwi. Di ba powerful ka? Di ba ganyan ang ano yung ginagawa nyo ngayon? Naghihilig kayo, naninindak, nanghaharas, yung mga maisog rally, pinipigilan ninyo. Powerful pa kung nagsisinungaling. Si Morales, ang malaking katanungan sa lahat, bakit hindi nyo kasuhan? Sa isang vlog, sinabi ni Maharlika na hindi lang si Morales ang sinungaling dahil ultimong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay may mga binitiwan ding pangako at kasinungalingan, partikular ang isyu sa 20 pesos na kada kilo ng bigas at ang pagpapauwi sa mga kababayan nating OFW kapag siya na ang nanalong Pangulo. Sino ba sinungaling sa inyo ni Morales? Ikaw na nangako? Sino ba ang professional liar? Ikaw, professional liar na professional bangag pa. Yung kadyutahan mo na nangako ka na 20 pesos per kilo ng bigas, hindi ba isang malaking kasinungalingan yan na sinabi mo pag nakaupo ka, magiging 20 pesos per kilo ng bigas? Ang sinabi mo na kapag naupo kang ginayupak ka, na uuwi, na ang mga OFW ay babalik na sa kanilang pamilya, anong ginawa mo? Ha? Asa ng mga OFW? Lalong umaalis sa bayan dahil hindi na makabili ng pinangako mo na bigas na magiging 20 pesos per kilo per. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, parang yun ang
Doon ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Dagdag pa ng dating PIDEA agent na kung balak lang anya nitong siraan ang Pangulo ng Bansa, dapat ay noon pa niya ito ginawa nung tumatakbo pa lang ito sa pagkapangulo noong taong 2022 elections. Kung ako, gusto ko lamang ay manira o ano pa man, di sana 2016, nagsalita na ako kung kanino o doon sa mga kalaban niya. Di ba? Nung taong nandyan sa report na yan. 2022, nung tumatakbo siyang presidente, sana nilapitan ko na yung mga kalaban niya sa politika. Bakit hindi ko ginawa? Dahil hindi ako ganon. At yung mga impormasyon na yan, naiwan doon mismo sa Intelligence Investigation Service ng PIDEA. Napilit nilang itinatanggi na meron. Nilinaw din ni Morales na hindi pa siya nakukulong kaugnay sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Paliwanag pa nito, bilang isang alagad ng batas, normal lang ang magkaroon ng kaso dahil mayroon talaga silang nasasagasaan dahil sa pagpapatupad ng batas. Okay, so ad hominem, okay, ang tira niya. Ibig sabihin, tinitira niya si Morales ng kanyang yung mga issue na irrelevant dito sa expose natin na minsan si Marcos Jr. ay suminghot ng polvoron. Ito ang eksaktong ano niya actually. Okay, ang sabi ng reporter sa kanya, Mr. Bangag, may comment po ba kayo doon kay Agent Morales? Ano pong masasabi ninyo? Ang sabi ni Bangag Jr., di ba narinig nyo kanina, mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang joke box yan. Kung anong ihulog mo, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantahin niya. Kaya walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang ang kanyang record. May kaso siya na false testimony. Ayan. Ayan, ganyan ang sinasabi niyang false testimony. Gumagawa ka naman ng kwento. Iyan, ganyan. Ilan bang mga, marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan pa yung doon. Iyan ang hanap buhay niya yata. Okay? Kaya professional liar ang tawag sa kanya. Alam mo, tama si Agent Morales na nakakaawa o napapraning na si Marcos Jr. Alam mo, ang daming loopholes sa kanilang mga statement magsimula dun sa Senate hearing, tapos dito kay Bangag Jr. Sabi ko nga palangga, ang pagtira nila kay Morales ay talagang to discredit him. Alright? Yung mga issue na nakaraan na sa kanyang trabaho na ipiniliwanag naman niya. Diba? At least hindi siya convicted. Katulad mo at katulad ng pamilya mo na nasa record, di ba? Kaya nga na budol talaga tayo dito. Pag-record ng pagnanakaw, pagsisinungaling, di ba? Kung talagang, okay, ganito Marcos Jr. ha, Bangag, Ngiwi. Di ba powerful ka? Di ba ganyan ang yung ginagawa nyo ngayon? Naghihilig kayo ng ninindak, ng haharas, yung mga maisog rally, pinipigilan ninyo. Powerful pa kung nagsisinungaling. Si Morales, ang malaking katanungan sa lahat, bakit hindi nyo kasuhan na siya ay nagsisinungaling, na siya ay nag-invento ng pangalan na nilagay niya dyan sa pre-op, authority to op in 2012 kasi pilano ni Morales na what? Na para pagdating, na kasi yung datingan kasi ng mga bangag niya, na ganun talaga pag mga bangag talaga eh. Ang datingan ng bangag, parang nag-invento si Morales ng ganung papel na luma, na may puncher, na na-file, na nakalagay sa blue folder, na bigla na lang yan nilagay ang pangalan ng dalawang Adictos Benedictos, si Maricel at saka siya. See? Kung yan ay inimbento ni Morales, so ibig sabihin ba si Morales ay isang pinakamalaking, dapat sumikat si Morales na isang manghuhula? Kasi nalaman na predict ni Morales in 2012, di ba? Or na-predict na, sige, isulat ko to si Maricel na Adictos Benedictos at saka si Marcos Jr. Kasi sa 2022, siyang magiging presidente. Bangag kasi kayo, bangag. Kaya talagang deny to death.
Pero kung sinasabi ninyo ay most powerful kayo, at yan naman ang portrayal, at yan ang ginagawa ninyong pangaras, bakit hindi nyo kasuhan si Morales patungkol dyan sa paggawa? It's the same na hamon ko, nakasuhan mo ako, Marcos Jr., at si Lisa, na kayong dalawa, at kasabwat sila, Teddy Boy Locsin, marami, nakasabwat kayo sa kidnapping. Ha? Kasabwat kayo sa Turkey sa pagdukot ng mga bata. Okay? Pero set aside muna natin yan, mga palangga. Kasi bonggang-bonggang issue yan, one at a time. Okay? Ito, di ba? Ang sabi mo, ano tawag dito? Ayaw mong bigyan ng ng pansin. Ayaw daw niya bigyan ng pansin ng Jutang Ginimis. Okay. Ngayon, mga kababayan, ayaw niya bigyan ng pansin, pero naiisip niya at mukhang nanonood siya. Right? Mukhang nanonood itong si Marcos Jr. sa Senate hearing nga. Ngayon, mga kababayan, mga palangga, ang sagot ni Morales sa kanila, I think na-interview siya sa SMNI, okay? Doon sa statement ni Kuting na parang siyang jukebox, simple lang naman ang sagot ni Agent Morales. Nakakaawa ang ating Pangulo dahil wala akong matandaan na inakusahan ko siya kung siya yung pagkadawit lang ng kanyang pangalan ay resulta ng investigasyon na isinagawa ko at reveal ng confidential informant. Yun nga, yun ang sabi niya. Naghinala siya, referring to Bangag, ha? Ito yung tinatawag na napapraning. Nakakaawa siya dahil mukhang ito na ang epekto ng pinagbabawal na gamot sa kanya. Kaya kapag ganito yung kilos at pananalita ng ating Pangulo, ay marapat lamang talaga na sundin niya yung panawagan ng taong bayan, yung magpa-hair follicle drug test siya. Naging parte lang ako ng pagkuha ng sworn statement ng confidential informant. Ngayon, ang burden of proof, nasa kanya. Magpa-drug test siya para patunayan niya sa taong bayan na hindi siya nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot o pulburon. Okay, good. Napakagaling nito ni Mr. Morales. Kung nagkaroon ka ng time, Bangag Jr., sa pagsagot sa media at nagpa-press con ka lagi mga drama mo, di ba 2 minutes mo lang, tama si Morales, 2 minutes mo lang mahigit, okay? Nakuha itong drug test mo na hindi ka panipaniwala at hindi maipaliwanag at ayaw niyong ipaliwanag ang iyong kahina-hinalang drug test. So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang sabi ko nga, tumagos na. Okay? Tumagos na sa kanila lahat ng mga, itong particular expose natin. Alright. Sino ba sinungaling sa inyo ni Morales? Ikaw na nangako, sino ba ang professional liar? Ikaw, professional liar na professional bangag pa. Yung kadyutahan mo na nangako ka na 20 pesos per kilo ng bigas, hindi ba isang malaking kasinungalingan yan na sinabi mo pag nakaupo ka, magiging 20 pesos per kilo ng bigas? Ang sinabi mo na kapag naupo kang ginayupak ka, na uuwi, na ang mga OFW ay babalik na sa kanilang pamilya, anong ginawa mo? Ha? Asa ng mga OFW, lalong umaalis sa bayan dahil hindi na makabili ng pinangako mo na bigas na magiging 20 pesos per kilo 20 pesos per kilo. Ikaw ang professional liar at bangag ng sinabi mo nung in-interview kita, natututukan mo ang agriculture. Di ba? Ang sabi mo, dati tayo, nung panahon ng tatay ko, ang mga karatig bayan natin ay nag-aaral dyan sa IRI, sa Los Baños, Chuchuchuchu, palaguin natin ang ating ekonomiya, pag ikaw ang nakaupo sa agriculture. Anong ginawa mong bangag ka? Di ba hinubas mo ang pera at ang agricultural smuggling ay pinamayagpag mo dahil ikaw mismo, ang asawa mo, ang bayaw mong si Martin Araneta at si Michael Ma, lahat kayong ginayupa kayo ay nagninegosyo sa smuggling. Ikaw ang protector. Ikaw na bangag ka. Sino ang sinungaling sa inyo? Ang pagsisinungaling mo na ikaw ay graduate sa kolehiyo ng degree, isang professional bangag liar. Yan ang isang kasinungalingan mo na undergraduate ka. Yung pagsisinungaling mo pa lang sa tao na, alam mo, simple lang yan
Bakit hindi mo masagot ng yes or no? Nagpupulburon ka ba o hindi? Hindi mo masagot, ngingiti-ngiti ka. Kaya aatakihin nyo ngayon ang nagsasalita dito, katulad ni Morales, na ginawa lamang ang trabaho niya noong 2012. It just so happened na sa yung team leader at ikaw nung gabing yun ay bangag na bangag ayon sa informante kasama yung isa pang bangag na si Maricel na chinukchak, okay, ng magkapatid. Oh. Chinukchak Chenes dahil magjowa sila, alangan naman sila tsuktsakan. Di ba? Ayang si Maricel o ex niya, ang si Martin Araneta. At pati yung kapatid nila na parang si Charis, from the LGBT. Wala tayong issue sa LGBT. Imagine mo, tinuhog nila si Maricel na magkapatid. At ayon sa ating informante, mga sinungaling talaga kayong mga hayop kayo, ang nagturo kay Maricel para magdurog ay itong si Martin Araneta na kapatid ni Lisa. At kayo lahat, at pati si Martin, hinubas ang pera ni Maricel dahil sa kabangagan ninyo.